3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Para sa pagmamahal sa bayan, buong pwersa naming ibibigay sa inyo ang mahalagang impormasyon sa ngalan ng pagbabalita at serbisyo publiko. Kaagapay natin ang Star Radio News and Public Affairs. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po, Catbalogan City. Good morning, Samar. Mauupay pong aga mga kababayan. Mga kababayan, sumasa niyo po ang Morning Balita. Araw po ngayon ng Martes, ika-4 na po ng Hunyo 2024. At alamin po ang mga balitang dapat po ninyong malaman. May po ng konti. At siyempre, mas may magandang balita po tayo ngayong umaga. Dahil makakasama po natin mga kababayan ang isa sa mga magaling at talagang kaabang-abang po na senador po no, sa kasalukuyan. At well mga kababayan, isa ito sa mga hinahangaan po natin sapagkat bago man po siya naging senador, nais ko lang pong ipakilala sa inyo no, na siya po ay nagtapos po ng abogasya. Siya po ay abogado rin po. Master of Laws, no? Tatlong na-obtain niya po no, yung tatlong degrees ng Master of Laws. Nagtapos po sa ibang bansa no, lalo na po sa may Columbia Law School at siyempre po bago siya naging senator, siya po ay naging mayor po ng Tagaytay sa loob po ng mahigit siyam na taon. Kabilang pa dyan yung mahigit kasama na dyan yung pagiging OIC mayor po. So from 1995 to 2004, siya po ay naging mayor po ng Tagaytay City at nahalal din bilang president po ng League of Cities of the Philippines noong 2001. Nagsilbi rin po bilang chairman ng MMDA noong taong 2010 hanggang 2015. Tagal noon mga kababayan. At na-appoint din po bilang Presidential Advisor po on Political Affairs ng dating Pangulong Duterte taong 2017 hanggang 2018 mga kababayan. At yun na nga, pagkalipas lang po ng isang taon, nahalal po, no? Pinagtulungan po natin na mapabilang bilang ating pong senador sa Pilipinas. Mga babayan, wala pa akong ibang tinutukoy kundi ang ating pong working senator, Attorney Francis Tolentino. Senator, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay sa Sama. Opo. Senator, ito po, napakaswerte po namin po na binigyan niyo po kami ng panahon no, para kayo po makausap po ng live. At matanong na rin po, pakaugnay po sa mga kinaharap po na pambansang isyo ng ating bansa po. Opo, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo kay Senator Tolentino ngayong umaga. Opo. So, Senator, live po tayo sa 106.1 Star Radio at maging sa Star Radio Catbalogan FB page po. Opo. Ready na po tayo kung anong katanungan niyo, sir. Opo, yes, Senator, matunog po itong ROTC Games, no? Na inyong inalunsad. Maaari ba ninyong ipaliwanag sa ating mga tagapakinig ang tungkol dito, Senator? Yung ROTC Games po para sa kabataang Pilipino kasi ang alam nila, yung ROTC marcha-marcha lang. Itong ROTC Games sa Bacolod, ginawa po natin, second year na po ito, ay para po sa lahat ng kadete ng ROTC, mga college students. Kasi ito lang po yung national games na kasama ang college, private schools, private colleges, at state universities. Yung iba po mga palaro natin national, pang elementary lang po yun. Palarong pambansa, elementary students po yun. Ito pong palarong
Ito pong ROTC Games, kahit po lumaban sa Southeast Asian Games ito, pwede na ho. Kasi yung mga boksingero natin dito, mga 22 years old na po ito. Opo. Mga boxer talaga ho ito. Kaya yung taekwondo, yung target shooting, yung swimmers natin. So, ito po ay nagsisilbing pool of national athletes. Kung saan pwede tayong kumuha ng mga atleta na ipagsasabak natin sa international competition. At nagpapakita rin po ito ng disiplina, leadership skills ng kabataang Pilipino. Wow. Opo. So, kumbaga, talagang isa sa mga sinusuportahan niyo po paliwanag po ninyo, no? Kaugnay po sa ROTC Games na tumabag. Ako po yung organizer nito. Ako po yung founder nito. 2 years na po ito. So itong sa Bacolod, halos 4,000 po yung nag-participate. Ayan. Opo. So sa ngayon po ba ay may tanong po kami no, attorney or senator po na napapanahon na bang ibalik na itong ROTC at ano ba ang maidudulot nitong positibong epekto sa mga kabataan po? Siguro sa Lina, leadership at lalo pag may kalamidad, ngayon napatok po yung Canlaon Volcano sa Negros Oriental. Ang ROTC cadets po, makakatulong po doon sa disaster response. Yung mga Navy ROTC po yan. Opo. So maraming tulong po yan. Bisita po natin yung presidente ng Ukraine kahapon. Ang sabi po niya, maswerte kayo sa Pilipinas, maraming reservists. Kaya sila ngayon, may gera, kulang na sila ng tao sa Ukraine. Maraming positibo po ito. Ang ROTC program. Alright. Opo. So yun po ang naging panindigan po ni Senator Tolentino at ngayon po ay binabagyo ang Pilipinas, Senator, no? Karagdagan po namin na tanong. Pagkatapos ng mahabang tag-init, ay pumasok na nga itong panahon ng tagulan. So ano po ba ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan po pag nandito? Medyo talaga pong sumunod tayo sa Weather Bureau at saka siguro po ito ngayon. Ang iiwasan natin ngayon ay flash floods. Pero ang kailangan po talaga ay handa po tayo sa lahat ng disaster. Si Senator Tolentino po ang nag-organize ng mga disaster teams sa Metro Manila, lalong-lalo na kung lilintol. So, isa na lamang po siguro ang kulang natin yung paghahanda sa lintol. Yun. So, dapat talaga paghandaan ito, Senator, dahil siyempre, nakasalala yung buhay ng bawat isa. Correct po kayo. Apo. So, Senator, nagbabadya pa rin po ang pag-develop ng iba't ibang uri ng mga sakit. At may mga nagsasabi na nga, ang insidente ng mga nagpo-positibo sa COVID ay tumataas na naman po. So, ano po ba niyo masasabi dito po? Siguro, pinakamahirap na yung COVID-19 lockdown. Kaya ngayon siguro yung pagpapalakas sa sarili, tamang tulog, tamang exercise, tamang pagkain, yun po siguro. Pero naniniwala po ako, hindi yung bagong variant yung flirt ng COVID na yun, hindi na ganun kalakas. Pero mag-ingat po rin tayo at kung meron misipon, siguro voluntary face mask na lang sa bahay. Oo nga, talagang usong-uso ngayon yung mga sipon. Senator. Opo, at maraming sakit nga kahit matatanda. Ayan, meron po sana kaming pahabol pa ng mga katanungan po, Ginoong Senator po, no? Kayo po ay naitalaga bilang bagong majority leader po sa Senado. Ano po ba ang maasahan ng taong bayan sa bagong liderato po ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso? Opo, nagpapasalamat tayo sa mga kasamahan ko sa Senado na na-elect akong Senate Majority Leader. Siguro maasahan natin ngayon, pareho kami ni bagong Senate President Escudero na abogado. Pareho rin kami sigurong mahilig magtrabaho at asahan very responsive ang ating Senado sa pangangailangan ng ating mamamayan. Lalong-lalo na sa pagsasagawa ng mga batas na kailangan ng ating mga kababayan. So bilang abogado po siguro, kaya namin dalawang himayin kung ano yung mga batas na pinabalangkas at makakaasa po kayo, mas mabilis kami tumilos. At tapantayan po namin yung nagawa ng ating administrasyon. Yun, talagang iba pa rin po talaga pag, abogado. At sabi pa nga mga kababayan ni Senator Tolentino, mas hihimayin po nila dahil sapagkat yung ating kasalukuyang Senate President ay isa rin pong abogado na si Senator Escudero po. Senator, bilang panghuli po, nag-iikot kayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas po, kumusta po ang inyong pag-iikot at ano ba ang kadalasang idinudulog sa inyo ng ating mga kababayan na nais ninyong matugunan sa Senado?
kadalasan po yan yung presyo Yun ang sinasabi, mataas na presyo, lalo nung El Nino. So si Senator Tolentino naman po nakatulong kahit konti. Tayo po ang kumalampag sa DTI para magkaroon ng voluntary price control. Hindi po lahat ng mga basic goods ay nagkaroon ng price control kasi sa batas po kailangan national state of calamity nung El Nino. Hindi po tayo nagkaroon ng national state of calamity. Iba't ibang LGUs lang ang nag-declare. So kinalampag ko na lang yung DTI. Pumayag naman po yung mga ibang manufacturers. Yung presyo ng powdered milk, Liberty Condensada, Alaska, yung ilan nating mga noodles, ilan nating dinata from May 6 to July 10 may voluntary price control because of the El Nino. So yan po siguro yung gagawin natin batas na kahit walang national state of calamity, pag yung more than 50% ng LGU ay nag-declare ng local state of calamity with more than 50%. So, kung 1,200 ang LGU, ay kung may nag-declare ng 601, ay dapat meron national price controls. Pero yung nagawa ni Senator Tolentino, may voluntary price control sa buong Pilipinas po yan hanggang July 10. Yun, that's really a good news, kagalang-galang Senator. Senator, bago po tayo magtapos, baka meron po kayong mga gusto pang batiin sa ating pong programa. Napapasalamat lang po ako sa pagkakataon binigay niyo sa akin kay Senator Tolentino, sa mga kababayan natin sa Samar. Buhay po kayo at pagpalain po kayo ng itong may kapal. Salamat po at maayong buntag. Mayong bundag din po, Senator. Thank you very much. Mga kababayan, yan po ang ating kagalang-galang na senator po, no? Si Senator Francis Tolentino po, no? Isa pong napaka-workaholic, no? Na senator sa kasalukuyan. At napaka-swerte po natin dahil siyempre bilang bahagi po ng Senado, isa siya pong abogado at talaga namang may paninindigan. Tumutulong po sa yung kung ano lang yung trabaho niya bilang senador, even more than talagang iba, no? Dahil siguro sa kanyang karanasan na rin, no? Akalain mo halos 12 o mahigit 10 taon, no, na naging mayor po ng isa sa malamig na lugar sa Pilipinas, ang Tagaytay City po, mga kababayan. At naging isa rin sa mga pinakamagaling na naging chairman po ng MMDA. Diba? Well, maging chairman ka ng MMDA po ay mahirap po yan. Ang daming mga problema dyan, lalo na po sa batas trapiko. Alam naman po natin kung gaano ka problematic yung sistema. Pero talagang yan po ay hinarap ni Senator Tolentino at dahil nga sa magandang performance po na nakita natin sa kanya, siya po ay pinagkatiwalaan po ng taong bayan. After ng isang taon bilang MMDA chairman, nahalal po siya bilang senador ng Pilipinas taong 2019. So muli, magandang umaga po kay Senator Francis Tolentino at maraming salamat po sa inyo pong pagbigay po ng panahon upang kayo po ay makap na yan. Mababayan, sa bang balita naman, alam nyo ba na itong si Mayor Go, kilala nyo naman po siguro si Sanchay. Itong si Mayor Go po, sinuspindi po ng Ombudsman. Sinuspindi po ng 6 na buwan ng Office of the Ombudsman si Bambam Tarlac Mayor Alice Go at ang 2 pang iba pa. Ito ay matapos sampahan ng Department of Interior Local Government or DILG ng kasong graft sa Ombudsman si Mayor Go. Kaugnay na rin po ng operasyon ng Pilipinas nang madiskubre ng DILG Task Force na may pananagutang umano ng ang Bambam LGU sa nadiskubring Pogo operation doon sa offshore gaming operator Pogo sa Naturang Bayan. Na ugat ito sa pagbibigay ng permit sa Hongshen Gaming Technology Incorporated sa kabila ng pagkabigo ng kumpanya na makumpleto ang kinakailangang requirements at magkakaroon ng expired na lisensya or pagkakaroon ng expired na lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Baggor. Ayon kay DILG Undersecretary for External Legal Legislative Affairs Juan Victor Llamas, Mayo 24 nang inihain nila sa Ombudsman ang reklamo labang kay Go sa ilalim ng Anti-Graft and Corruption or Corrupt Practices Act, Republic Act number 3019. Wow. So suspendido na itong si Mayor Sanchay. Hindi. Mayor Go pala kasi magkamukha talaga sila ni Sanchay, ano?
Mga kababayan, dami kong mga napapanood sa TikTok, sa Facebook, mga sa social media, kung ano-ano yung mga ginagawang katatawanan na lang itong si Mayor ko na pinaghinalaang spy. Kasi halos hindi niya maalala yung kanyang kabataan dito sa Pilipinas. Mga kababayan, sa ibabang balita, kinumpirma po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa lalawigan ng Negros at nagbuga ng may 5,000 metrong taas ng liyong. Ayon sa PHIVOLCS, mga kapatid, no? Tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog banda alas 6:50 ng gabi na sinundan naman ng malakas na volcanic tectonic earthquake. Dahil dito, nananatili ang alert level 1 sa bulkan at sa paligid nito. Nayuhan naman nito ang publiko na iwasan ang 4 na kilometrong radius permanent danger zone at pinapayuhan din ang publiko na lumayo sa mga lugar na maaring bagsakan ng abo mula sa bagsabog ng bulkan. Ang Kanlaon, mga kababayan, na nakilala rin bilang Bundok Kanlaon at Bulkang Kanlaon na isang aktibong stratovolcano at ang pinakamataas na bundok sa isla ng Negros. Gayon din ang pinakamataas na tuktok sa Visayas na may taas na 2,465 metro above sea level. Ang Mount Kanlaon ay ika-42 sa pinakamataas na peak ng isang isla sa buong mundo. Taas pala nito, ha. Alam kong Kanlaon parang may historical sa nung elementary ako. Lagi ito nababanggit. Mount Kanlaon. Meron yan may wagang kwento dyan, mga kababayan. At ngayon, muli pong nag-alboruto makalipas ang ilang dekada, mga kababayan. Samantala, sa mga mahilig dyan magdroga. 3 drug den operators naman ang hininalang nagbibigay ng parte ng kita sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Daula Islamiyah Terrorist Groups ang laraso sa isang raid ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency 12 sa barangay poblasyon sa Pekit Cotabato. Sa pahayag naman itong Biyernes ni PDEA 12 Director Aileen Lovitus, hindi na pumalag pa ang mga magkakasabwat na sina Leo Wakad Magno, Carwenco Piña Magno at Brexbin Baraka Sangko nang pasukin ng kanilang mga agent at mga operatiba. Ang iba't ibang units ng Police Regional Office 12 ang hinalang drug den sa Vidal, Camanyog Street sa Pekit, Cotabato at makitaan sila ng research warrant mula naman sa isang korte. Mga babayan, natagpuan na lamang ng PDEA 12 agent ang mga pulis sa loob ng drug den ang 3 suspect na dinarayo ng mga kapitbahay. Ang shabu na nagkakalaga ng 85,000 at mga gamit sa pangsinghot nito. Pangsinghot talaga, ha? Ang naturang anti-narcotics operation ay magkatuwang na sinagawa ng mga operatiba ng PDEA 12 at ng mga kasapi ng PRO 12 at Cotabato Provincial Police Office sa tulong na rin ng mga lokal na opisyal sa Pekit. Batay na rin sa mga ulat ng mga may alam sa illegal na gawain ng 3 drug den operators na ngayon ay nakakulong na. Wow, parang wow. Yun, talagang ganon talaga, pakpak talaga, ha? So, mga kababayan, yan po ating mga balita ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy at walang sawang pagsubaybay. Live po sa 106.1 Star Radio at maging sa ating pong social media accounts, no? Itong Facebook po, mga kababayan. Shoutout muna, no, kay Miss Angel Faith, no? Diyan po sa may bandang Central Luzon. Kay paring Alan Mistoso, no? You are next. So baka na nga, no? Nakakausap na niya si, ano? At ganoon din po kay paring Sander Unay, no? Na pinsan po ni Sander Ford. Lagi pong nakatutok sa atin, mga kababayan. JR Maribok po nyo nakasama at ang programang nyo pong napakinggan ay hatid sa atin po ng DTX 500 at maging ng Big Boss Coffee Katbalogan. Are you looking for a perfect place where your favorite coffee is there? Want to chill out and relax all by yourself? Or hang out with friends, family, and business partners? Wow!
there is only one place to go, and it's Big Boss Coffee. Yes, Big Boss Coffee, the place where you are the boss. Have fun and enjoy the foods, drinks, and coffees with amazing taste. So relaxing, feel good. Big Boss Coffee, located at Unit 4, 2nd floor, Shell Diversion Road, Barangay Catlapuas, Catbalogan City, Samar. Or you may visit their Facebook page, Big Boss Coffee Catbalogan. Big Boss Coffee also have the Cloven branch and now open to serve you. Visit them at Lava 2, Robinsons North, Abukay, Tacloban City, near Daiso, Japan. And you may visit their Facebook page, Big Boss Coffee, Robinsons North, Tacloban. Big Boss Coffee, the place where you are the boss. Mga kapatid, pahabol lamang po. I just want to say hi and hello to Delia Claro. Sabi niya, good morning daw. Good morning. Magandang umaga. And to Martin Aling, magandang umaga daw. Of course, back to Miss Angel Faith. Sabi niya, good DM, sir. Babati daw po ng Let's Care Worldwide Foundation, aided by Dr. Turks Kushin. Team listening here at Jacob Resort, Bantayan Island, Cebu. Maraming salamat. Oy, mayong buntag. Aba, nasa Cebu po sila ngayon. Magandang umaga po, mayong buntag sa mga taga Cebu na nagaminaw karon. Paring Lord Wayne Tumale. Tol, sana naitanong niyo po kay Senador Tolentino kung paano pababa ang presyo ng bigas. Ay, parang nabanggit po ni Senator yata yun. Well, sana nga po, kaya lang medyo talagang marami pa rin po mga appointments si Senator Tolentino at siguro sa susunod na pagkakataon hopefully ay atin rin pong makausap muli ang kagalang-galang po na Senator po dito sa ating programa. Ito po ang Morning Balita at ako po ay nag-iwan po ng isang magandang umaga, Pilipinas. DTX Ako 500. si Janice. Lugay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbaan na ako. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Pali sa mga butika. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Pali sa mga butika. Siring paman ni William Shakespeare, ang mata asya it bintana haaton kalag. O kung ha in English pa, the window of our soul. Asya